Hello po. Ito namang chat sender natin. Ang comment niya, doon daw sa division nila, ang tanong niya, ang pinakatanong niya, bakit daw nauna pa yung medical, ay yung clothing kaysa medical. Alam nyo, hindi lang sa division nyo na naunang natanggap ng mga guro yung clothing kaysa medical. Samantalang ang utos dapat yung medical first quarter, di ba? Tapos, biglang dumating yung clothing na una pa. Alam niyo ang reason diyan, yung pagsasubmit ng mga guro ng liquidation o yung report, 'di ba? Yung proof kung saan yung proof ng HMO nyo na kinuha. Kasi dito sa amin, online eh. Kung hindi pa naayos yan, talagang hindi pa kayo mabibigyan ng medical. Kaya lang, nakakapagtaka sa inyo, kahit isa walang nabigyan, no? Yun ang mahirap. Dapat kasi, kahit paano may nabigyan. Ang hindi na lang sana mabibigyan, ay yung mga hindi nakapag-submit ng proof. Kaya kung tinatanong mo, bakit dyan sa division nyo, no? Ay wala pa kayong lahat na medical, tapos mas nauna pa yung clothing. Oo, yun ang problema nyo. Hindi natin alam kung ano ang naging lapses dyan sa division nyo, bakit wala pa kayong lahat na medical. Oo, tapos clothing meron na. Hirap ng sagot, ano? Pero dapat, 'di ba? Kahit Sir Benjo, nagbigay na rin ng kanyang statement na dapat yung mga division office, yung mga schools division superintendent ay nag-comply doon sa DepEd memo na yung pagbibigay ng medical allowance ay till March 31 lang kasi first quarter lang of the fiscal year. Kaya lang hindi nasunod ng mga division office o ng inyong division superintendent. Ngayon ang comment mo, bakit nauna pa yung medical? Ang ibig bang sabihin, wala pang budget yung... ba't nauna pa yung clothing, no? Ang ibig bang sabihin ay wala pang budget yung medical nyo? I don't think so, no? Kasi alam ko, nirelease na yan eh. In fairness sa DBM, nirelease na yan. Ngayon, kung nauna yung clothing nyo, nagkaroon ng nagkaroon ng problem yung yung pondo nyo sa nagkaroon ng problem yung pondo nyo sa sa medical, or posibleng nandiyan yung pondo nyo ng medical, nagkakaroon lang siguro ng problema sa pag-release dahil yung kasi doon sa doon sa scheme ng group at saka ng individual. 'Di ba? Kasi mas maraming guro ang gusto ng individual. Baka mamaya yung division nyo pinipilit kayo, no? Hindi naman siguro. Hindi, meron nga pala, may division na pinipilit sila na hindi nila alam, sinama na silang lahat sa sa group. Baka ganon. So kapag ganyan, ang may problem yung yung division office, ba't hindi niya ma-decide? Napakadali namang i-decide niyan eh. 'Di ba? Yung mga gusto ng individual, individual. Or nahihirapan pa yung yung division office nyo dahil yung sinasabi natin kaya hindi ma-release. Kaya lang ilan lang yung mga hindi nag-comply, no? Dapat kasi nakakapagtaka bakit wala kayong lahat. Sana yung mga nakapag-comply ay binigyan na ng medical allowance, no? At yung mga hindi na lang nakapag-comply, katulad sa ibang division, hindi talaga sila nirilisan. That's the point. Kaya kung nauna yung medical allowance, ay yung clothing allowance, bakit ba? Kaya kung nauna yung clothing allowance nyo,
okay pa rin kasi may pera kayo. Sabay ganun no? Hindi po. Hindi. Dapat talaga, mauna talaga yung medical allowance. Ano? Nakakalungkot kasi na hindi pa binibigay yung medical allowance nyo. Pero dapat, naibigay na yung medical allowance nyo bago itong clothing. So, kung hindi pa kayo nabibigyan ng medical allowance, talagang sobrang delayed na. Iba paano kung nagkasakit kayo? Wag naman, ano? Kung paano may emergency kayo? Wag naman. 'Di ba? Hindi ba iniisip ng mga SDS? 'Di ba? So, kung ang tanong mo, bakit nauna pa yung clothing allowance? Hindi dapat. Dapat mauna talaga yung medical allowance bago yung clothing. Kaya lang, wala naman kayong choice. Binigay na yung clothing allowance. Pwede na rin kahit paano may magagamit kayo. Pero sana, ibinigay na yung medical allowance. Ano?